Humahagibis na umalis ang bus. Nag-iwan ng alikabok na dahan-dahang bumalot sa lahat. Naiwan si Eliza na mag-isa sa gilid ng kalsada. Kaharap ang isang pamilyar na arko na gawa sa bato. Nakaukit dito ang mga salitang halos binura na ng panahon. Hacienda de la Sombra. Ngunit hindi ang arko ang unang sumalubong sa kanya. Ito ay ang amoy. Ang alimuom ng lupa, ang matamis ngunit nakakasukang amoy ng pinigaang tubo, at ang halimuyak ng nabubulok na bulaklak, isang kombinasyon na minsang naging simbolo ng kanyang tahanan, ngunit ngayoy halimuyak ng isang bangungot na pilit niyang tinakasan. Ito ang amoy ng araw na iyon. Ang araw kung kailan iniwan siya sa kagubatan, nag-aagaw buhay, na may iisang alaala na nakatatak sa kanyang isipan. Ang malamig na ngiti sa mukha ng kanyang madrasta. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Matapos ang maraming taon, sa wakas, nagbalik na siya. Ang mahabang daan papasok sa hacienda ay tinatabingan ng malalago at matatayog na tubo sa magkabilang gilid. Ang mga ito'y tila mga berdeng pader na nagbabantay sa isang kulungan. Habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay bawat paggalaw ng mga dahon sa hangin ay mga matang nagmamasid. Mga bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa dulo ng daan, naroon ang bahay. Ang malaking bahay na bato na minsan niyang tinawag na tahanan. Mukha pa rin itong marangya sa malayo, ngunit habang papalapit siya, nakikita na niya ang mga palatandaan ng pagkasira. Ang pintura na natutuklap, ang mga halamang baging na gumagapang sa mga pader na parang mga ahas, at ang isang pakiramdam ng kalungkutan na bumabalot sa buong paligid. At sa may pintuan, nakatayo siya. Si Senyora Isabela, ang kanyang madrasta. Hindi siya tumanda ni isang araw. Ang kanyang kagandahan ay perpekto pa rin, walang bahid ng kulubot. Tagdatag siya na tila isang porselanang manika. Nakasuot siya ng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis laban sa madilim na kahoy ng pintuan. "Eliza, higa," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may lamig na tagos hanggang buto. "Nakarating ka rin. Kanina pa kita hinihintay." Lumapit ito at niyakap si Eliza. Ang yakap ay mahigpit at malamig. Naramdaman ni Eliza ang mamahaling pabango ni Isabela. Ngunit sa ilalim niyon, manatagdisan. May naamoy siyang kakaiba, isang bagay na makalupa at luma. "Maligayang pagbabalik sa iyong tahanan," bulong ni Isabela sa kanyang tainga. Hindi makapagsalita si Eliza. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Tanging-tango lamang ang naisagot niya. Ang hapunan ay isang tahimik na pagpapahirap. Ang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit bawat subo ni Eliza ay tila abo sa kanyang bibig. Si Isabela ay nakaupo sa kabisera, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama. At pinagmamasdan siya na may isang kalkuladong ngiti. "Kumusta ang biyahe mo?" tanong ni Isabela habang hinihiwa ang kanyang beefsteak. "Sana'y hindi ka nahirapan. Malaki na ang ipinagbago mo, Eliza. Isa ka ng dalaga." "Ayos lang po," mahinang sagot ni Eliza, ang mga matay nakatutok sa kanyang plato. "Narinig ko ang nangyari sa iyong mga kinagisnang magulang," patuloy ni Isabela. May pahiwatig ng peking awa sa kanyang boses, nakalulungkot. "Kaya't naisip kong panahon na para bumalik ka rito, sa pamilya mo." Pamilya. Ang salitang iyon ay parang lason na tumarak sa dibdib ni Eliza.
Matapos ang hapunan, dinala siya ng isang katulong sa kanyang dating silid. Malinis ito, napakalinis, na tila walang sino mang gumamit nito sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng kanyang mga lumang gamit ay wala na. Pinalitan ng mga bagong kasangkapan na walang anumang ala-ala. Binuksan ni Eliza ang bintana. Mula roon tanaw niya ang malawak na karagatan ng mga tubo. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang malamig na hangin ang pumasok, dala ang mga bulong mula sa tubuhan. Umalis ka na. Umalis ka na. Napapikit siya, sinusubukang iwaksi ang mga boses sa kanyang isipan. Pagod lang ito. Ang mahabang biyahe at ang bigat ng pagbabalik. Humarap siya pabalik sa silid at doon niya ito nakita. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang unan. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang lumang manikang basahan. Ang tela nito ay kupas at puno ng butas. Ang sinulid na buhok ay gusot-gusot at ang dalawang butones na mata ay nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Kilala niya ang manikang iyon. Ito ang manikang hawak-hawak niya noong araw na iyon. Ang manikang nalaglag mula sa kanyang kamay nang itulak siya at iwan sa gitna ng masukal na gubat. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Paanong napunta ito rito? Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Ang tela ay dapat natuyot at marupok dahil sa katagalan. Ngunit sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang isang bagay na mali. Basa ito. At may kakaibang amoy na kumapit dito. Amoy ng kalawang. Amoy ng... Itinaas niya ito malapit sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang kanyang hininga ay naputol. Amoy ng sariwang dugo. Mula sa dilim ng pasilyo, pinanood ni Mateo ang lahat. Pinanood niya ang pekeng yakap ng kanyang ina. Ang hapunan na puno ng hindi sinasabing mga salita. At ang pag-akyat ni Eliza sa kanyang silid na may bakas ng takot sa bawat hakbang. Naramdaman ni Mateo ang pamilyar na panlalamig sa kanyang sikmura. Isang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat sa tuwing nasasaksihan niya ang kabaitan ng kanyang ina. Isang kabaitan na mas malamig pa kaysa sa kamatayan. Alam niya ang lahat at ang kaalamang iyon ang nagpapanatili sa kanya na bilanggo sa sarili niyang tahanan. Nang makita niyang papasok na si Eliza sa silid nito, isang biglaang pag-aalala ang tumulak sa kanya palabas ng anino. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang magbigay ng babala. Kahit isang salita lang. Eliza, tawag niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Lumingon ito, nagulat. Sa liwanag mula sa pasilyo, nakita niya ang mukha nito ng malinaw sa unang pagkakataon. Hindi na ito ang batang babae na huli niyang nakita. May lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na alam niyang siya at ang kanyang ina ang may gawa. Nagmamadali siyang lumapit at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy at pulang sinulid. Ito ay bigay sa kanya ng isang matandang trabahador sa tubuhan para daw pantaboy sa masasamang espiritu. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ito ng may nanginginig na kamay. Isabit mo sa pintuan mo. Tinitigan ni Eliza ang anting-anting. Pagkatapos ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Bakit? Yumuko si Mateo, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Basta para proteksyon. At, Eliza, makinig ka. Tumingin siya sa magkabilang dulo ng pasilyo.
Tila may inaasahang lalabas anumang oras. Umalis ka na. Bukas na bukas din, umalis ka na rito. Huwag ka nang lumingon pa. Bago pa man makasagot si Elisa, isang boses ang pumunit sa katahimian. Mateo! Nabitawan ni Mateo ang anting-anting na tila napaso. Pareho silang napalingon ni Eliza. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Senyora Isabela. Hawak ang isang kandila na nagbibigay ng gumagalaw na anino sa kanyang mukha. Hindi siya nakangiti. Anong ginagawa ninyo riyan sa dilim? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng panganib. Wala po, Mama. Nauutal na sagot ni Mateo. Sinasabi ko lang kay Eliza na magpahinga na siya. Naglakad si Isabela palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mateo. Isang tingin na tila tumutusok, nangungusap na alam niya ang lahat. Napansin ng kanyang mga mata ang anting-anting na nakakalat sa sahig. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang anting-anting, Mateo. Akala ko ba'y pinalaki kita na huwag maniwala sa mga pamahini ng mga mangmang? Sabi niya, bago ibinaling ang tingin kay Elisa. Sige na, Hija. Pumasok ka na sa iyong silid. Mahaba ang araw mo bukas. Walang nagawa si Eliza kundi tumango at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Mateo na mag-isa kasama ang kanyang ina. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pinulot ni Isabela ang anting-anting. Pinagmasdan niya ito saglit. Bago dahan-dahang dinurog sa kanyang palad na tila gawa lamang ito sa tuyong dahon. Huwag mo nang uulitin iyon, sabi niya sa mahinang boses na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Naiintindihan mo ba ako, sugbuwa ako? Tumangulang si Mateo, hindi makatingin. Naramdaman niya ang malamig na kamay nito sa kanyang pisngi. Mabuting bata, bulong nito bago siya tinalikuran at naglakad palayo. Nag-iwan ng hanging mas malamig pa kaysa dati. Bumalik si Mateo sa kanyang silid. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa takot at kahihiyan. Humiga siya sa kama, ngunit sa kanyang pagpikit, ang tanging nakikita niya ay isang alaala. Isang alaala na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Ang kadiliman ng gubat. Ang mahinang katawan ng isang batang babae na walang malay. Buhat-buhat ng kanyang ina na tila isa lamang sako ng bigas. Ang lamig ng kamay ng kanyang ina nang hawakan siya nito sa balikat at sinabing, "Manatili ka rito, Mateo. Walang kang nakita." Ang tunog ng mga tuyong dahon habang papalayo ang kanyang ina. Iniiwan ang walang kalaban-laban na si Eliza sa lupa sa awa ng mga ahas at ng gabi. Bigla siyang napabangon, hinihingal. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manatili lang sa loob ng silid na ito habang alam niyang may binabalak na naman ang kanyang ina. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa beranda kung saan tanaw niya ang malawak na hasyenda. Napansin niyang may ilaw na gumagalaw malapit sa lumang kapilya. Isang kapilya na matagal nang inabandona at sinasabing pinamumugaran ng mga ligaw na espiritu. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, sinundan niya ang ilaw. Nagtago siya sa likod ng mga puno at malalaking halaman. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Narating niya ang kapilya. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. At mula sa loob ay nagmumula ang isang mahinang pulang liwanag at isang kakaibang amoy ng nasusunog na dahon at insenso. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Sa gitna ng kapilya, nakaluhod ang kanyang ina,
sa harap ng isang kakaibang simbolo na iginuhit sa sahig gamit ang puting pulbos. May mga kandilang itim na nakapalibot dito. May binubulong itong mga salita sa isang lengguwaheng hindi niya maintindihan. Mga salitang malagkit at sinauna. Pagkatapos, kinuha ni Senyora Isabela ang isang maliit na patalim. Walang pag-aalinlangan, sinugatan niya ang kanyang palad. Isang patak ng dugo ang tumulo sa gitna ng simbolo. Nang tumama ang dugo sa pulbos, tila ito umusok. Ang mga anino sa loob ng kapilya ay tila sumayaw at nabuhay, kumakapit sa pader na parang mga nilalang na may sariling isip. At sa sandaling iyon, tumigil sa pagbulong ang kanyang ina at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Nakatingin diretso sa direksyon ng pinto. Diretso kung saan siya nagtatago. Sa pulang liwanag ng mga kandila, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isang nakakatakot na pulang ilaw at ngumiti siya. Isang ngiti na nagsasabing alam na alam niya na may nanonood ang amoy ng sariwang dugo sa lumang manika. Iyon ang nagtulak kay Eliza na kumilos. Hindi na ito isang alaala lang. Hindi na ito multo ng nakaraan. Ito ay isang banta. Isang mensahe na ipinadala mismo ni Isabela. Ang babala ni Mateo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Umalis ka na. Ngunit paano siya aalis nang hindi nalalaman ang katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, si Don Rafael. Sabi nila, nabaliw ito matapos ang kanyang pagkawala. Sabi nila, namatay ito sa lungkot. Ngunit ngayon, alam ni Eliza sa kaibuturan ng kanyang puso na iyon ay isang kasinungalingan. Kailangan niyang makahanap ng patunay. At iisa lang ang lugar na posibleng pinagtataguan nito. Ang lumang opisina ng kanyang ama, isang silid na ipinasara ni Isabela sa araw mismo na inilabas ang death certificate ni Don Rafael. Isang silid na hindi na binuksan ninuman sa loob ng halos 10 taon. Hating gabi na. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit para kay Eliza, ang katahimikan ay mas nakabibingi. Bawat langit-ngit ng sahig ay parang isang sigaw. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Narating niya ang pinto ng opisina. May isang makapal at kinakalawang na kadena at padlock na nakasara rito. Isang malinaw na mensahe. Bawal pumasok, gamit ang isang bakal na panungkit ng apoy na kinuha niya mula sa sala. Ipinasok niya ito sa pagitan ng pinto at ng hamba. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa una, ayaw nitong bumigay. Ngunit sa huli, sa isang malakas na tunog ng nabaling kahoy, bumukas ang pinto. Isang alon ng hangin ang sumalubong sa kanya. Hangin na tila hindi gumalaw sa loob ng isang dekada. Amoy ng alikabok, ng lumang papel at ng tuyong tabako. Pumasok siya sa loob. Ang lahat ay nababalot ng puting tela na parang mga multo na nakaupo sa mga kasangkapan. Sa iladhad, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang silid ay parang isang libingan. May isang malaking larawan sa pader. Ang kanyang ama, nakangiti, noong mga panahong masaya pa ang lahat. Isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sinimulan niyang maghanap. Sa mga drawer, sa mga aparador, puro mga lumang papeles lang ng negosyo. Tila wala siyang mahahanap. Halos mawalan na siya ng basta pag-asa nang mapansin niya ang isang bagay. Sa ilalim ng malaking lamesa ng kanyang ama, may isang tabla sa sahig na tila bahagyang nakaangat.
Lumuhod siya at ginamit ang kanyang mga kuko para sungkitin ito. Madali itong natanggal. At sa ilalim, may isang maliit na espasyo. Sa loob niyon, may isang bagay na nakabalot sa katad. Isang journal. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Ang mga unang pahina ay puno ng mga tala tungkol sa ani ng tubo at sa hasyenda. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, ang sulat ay naging magulo at nagmamadali. Hindi ito yaman na itinayo mula sa lupa. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan na sinilyuhan ng dugo. Ang pamilya ni Isabela, sila ang nagdala ng sumpa sa lupang ito. Nagpatuloy sa pagbasa si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Ang utang na dugo, kailangan itong bayaran. Isang buhay bawat henerasyon para mapanatiling tulog ang tagabantay sa ilalim. Isang nilalang na mas matanda pa kaysa sa mga bundok. Iyon ang sikreto ng kanilang yaman, ang kanilang mahabang buhay. Ito ay renta na binabayaran ng buhay ng iba. Biglang kumurap-kurap ang lampara sa kanyang tabi. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbabasa. Sinubukan kong putulin ang kasunduan. Iyon ang aking pagkakamali. Nalaman ni Isabela. Hindi siya papayag na matapos ang lahat. Nakikita ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin at sa aking anak. Si Eliza ang susunod. Kailangan kong iligtas siya. Sa puntong iyon, biglang namatay ang ilaw ng lampara. Naiwan si Eliza sa dilim. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ilaw sa mga pahina ng journal. Ang katahimikan ng silid ay biglang napuno ng isang bigat na halos hindi niya kayang dalhin at sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig siya. Isang bulong. Eliza, napasinghap siya. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Iyon ang boses ng kanyang ama. Nanggagaling ito mula sa isang madilim na sulok ng silid. Biglang may isang anino na mabilis na dumaan sa labas ng bintana. Isang anino na mas malaki kaysa sa isang tao. Napatalon si Eliza sa takot. Mabilis niyang isinara ang journal, handa ng tumakbo. Ngunit bago pa man siya makatayo, blag! Ang pinto ng opisina ay biglang sumarado ng napakalakas. Narinig niya ang tunog ng lock na umiikot at nagsasara. Napatakbo siya sa pinto at sinubukang buksan ito. Kinakalampag niya ito ng buong lakas. "Buksan niyo! Tulong!" sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila kinakain ng kadiliman ng bahay. Nakatrap siya. Bigla siyang tumigil. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang mahihinang yapak na papalapit. Huminto ito sa tapat mismo ng pinto. Ang buong paligid ay naging tahimik na muli. At sa katahimikang iyon, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na matamis, kalmado at puno ng lason. "Nakahanap ka ba ng magandang babasahin, mahal kong anak? Nakahanap ka ba ng magandang babasahin, mahal kong anak?" Ang boses ni Senyora Isabela, matamis ngunit may nakatagong ngipin. Umalingaw-ngaw yon sa kanyang isipan. Nagpapatindig balahibo. Alam niyang narinig ni Isabela ang pagbukas niya ng pinto ng opisina. Alam nitong binasa niya ang journal ng kanyang ama. Wala na siyang ligtas na pupuntahan. Pinilit ni Eliza ang kanyang sarili na huminga. Kailangan niyang lumabas dito. Kailangan niyang lumayo. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto at sa isang huling pagtatangka, pinihit niya ito. Sa kanyang pagtataka, umikot ito. Nakabukas. May nagmamadaling yapak sa labas ng pinto.
Isang anino ang dumaan sa pasilyo. Mabilis na nawala sa dilim. Tila biglang nawala si Isabela. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon si Eliza. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Hawak pa rin ang journal ng kanyang ama. Sa halip na bumalik sa kanyang silid, tumakbo siya patungo sa likod ng bahay, patungo sa kusina, at palabas sa likurang pinto. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ngunit mas gugustuhin niya ang lamig kaysa sa init ng pananakot sa loob ng bahay. Tumakbo siya, walang direksyon, basta't makalayo lamang. Ang hasyenda ay napakalaki, napakalawak ng mga tubuhan. Ang mga dahon ng tubo ay matataas at matutulis, lumilikha ng isang labirint na tila walang katapusan. Sa ilalim ng buwan, ang mga anino ay nagsasayawan, nagbibigay buhay sa bawat galaw ng halaman. Kailangan kong umalis dito. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bawat hininga ay mabigat. Nagsimulang tumunog ang isang ingay. Hindi iyon galing sa hangin. Hindi rin iyon galing sa mga kuliglig. Ito ay isang tunog ng mabilis na paggapang, paglanghap. Isang tunog na tila may malaking nilalalamang muwang, malaking nilalang na sumusunod sa kanya sa likod ng mga tubo. Bawat hakbang niya ay sinusundan. Swish, swish, swish. Napalingon si Eliza. Wala siyang makita, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Lumalapit. Ang amoy ng lupa at lumang dugo ay mas malakas ngayon. Pinabilis niya ang kanyang takbo. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Ang mga sanga ng tubo ay humahampas sa kanyang mukha at mga bisig, nag-iiwan ng mga sugat. Ngunit hindi siya tumigil. Narinig niya ang tunog ng isang malakas na paglanghap sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang mabilis na paggapang. May humawak sa kanyang paa. Nabuwal siya. Ang journal ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumipad sa isang grupo ng mga tubo. Naramdaman niya ang matutulis na kuko na gumagapang sa kanyang binti, papalapit sa kanyang leeg. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang nilalang ay mas malakas. May bumubulong sa kanyang tainga, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita. Ito ay isang tunog ng gutom, isang tunog ng purong kasamaan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Nakapa sa lupa. Naramdaman niya ang isang matalim na bato. Hinawakan niya ito at pinilit na hampasin ang nilalang. Nagkaroon ng isang malakas na tunog ng pag-ungol. Ang nilalang ay bumitaw sa kanya. Gumulong siya palayo, at sa wakas nakita niya ito. Isang bangungot na may mata. Ito ay isang tik-tik. Hindi pa ganap na nagiging manananggal, ngunit malapit na. Ang kanyang balat ay kulubot at maitim. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula sa dilim, at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis, handa nang punitin ang kanyang laman. Ang buong katawan nito ay bahagyang nakatago sa lilim ng tubo, ngunit malinaw niyang nakita ang kanyang mukha. Isang mukha ng isang matandang babae na may halimaw ng ngiti. Ito ay isa sa mga alagad ni Isabela. Muli, sumugod ito. "Layuan mo ako!" Sigaw ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tik-tik ay tumawa. Isang tunog na parang kalampag ng buto. "Hindi ka makakatakas, Hija. Hindi ka makakatakas sa utang na dugo." Naramdaman ni Eliza ang matinding takot na bumabalot sa kanya.
Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang mga salita ng kanyang ama sa journal ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Utang na dugo, isang buhay bawat henerasyon. At siya ang susunod. Hindi siya papayag. Sa isang iglap ng galit at desperasyon, isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga kamay. "Mamatay ka na!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa dati. Sa parehong sandali, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malaking sanga ng tubo na nasa likod mismo ng tiktik ay biglang bumigay. Umikot ito na parang latigo at tumama ng napakalakas sa dibdib ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang binitawan ng tiktik. Nabuwal ito sa lupa at ang anyo nito ay nagsimulang magbago. Bumabalik sa anyo ng isang matandang babae. May duguan na sugat sa dibdib. Napatulala si Eliza. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ano ang nangyari? Ang kapangyarihan. Ito ba ang tinutukoy ng kanyang ama? Ang mga salitang buyagan ay bumulong sa kanyang isipan. Isang lumang salita na narinig niya sa mga kwento ng Lola Elpidia. Ang kapangyarihan ng salita. Ngunit hindi siya makapag-isip pa. Kailangan niyang lumayo. Mabilis niyang pinulot ang journal at tumakbo muli. Muli iadiwoy bahapuli damato kami sa direksyon ng bundok. Bundok Anino. Ang tanging lugar na sinasabi ng mga matatanda na hindi maaaring pasukin ng kasamaan ng hasyenda. Naramdaman niya ang pagod sa kanyang mga binti. Ang sakit sa kanyang mga sugat. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili. Hakbang-hakbang hanggang sa maramdaman niya ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga puno ay mas matataas dito, mas siksik. Sa gitna ng kagubatan, sa isang maliit na burol, nakita niya ang isang ilaw. Isang maliit na kubo na may usok na lumalabas sa chimenea. Pag-asa. Ngunit bago pa man niya marating ang kubo, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang huling nakita niya ay ang mga paanan ng isang matanda papalapit sa kanya. At bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang isang matamis at pamilyar na boses. Isang boses na nakarinig na siya noon sa kanyang pagkabata, sa mga kwento ng Lola Elpidia. "Sa wakas, nagbalik ka na, aming tala. Malamig." Iyon ang unang naramdaman ni Eliza nang magising siya. Hindi ang lamig ng gabi sa kagubatan, kundi ang lamig ng isang basang tela sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay gawa sa sawali at may nakasabit na mga tuyong dahon at halamang gamot na nakakalat dito. Ang amoy ay iba. Hindi ang bulok na tamis ng tubo, kundi ang sariwang amoy ng lupa, mga dahon at usok mula sa apoy. Nakalapag siya sa isang simpleng higaan na gawa sa kawayan at kogon. Sa tabi niya, may isang matandang babae na nakaupo. Abala sa paghalo-halo ng isang uri ng ointment sa isang mangkok. Ang mukha nito ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Siya si Lola Elpidia. "Gising ka na, apo," sabi ni Lola Elpidia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim na tila nagmula pa sa nakaraan. "Akala ko'y hindi ka nagigising. Malala ang kagat ng ahas sa iyong binti." Naalala ni Eliza ang pagtakas niya sa tubuhan, ang pag-atake ng tiktik. Kinapa niya ang kanyang binti.
Nakabalot ito sa mga sariwang dahon at sa ilalim nito, wala na ang kirot na naramdaman niya kanina. Ahas, mahina niyang tanong. Ngumiti si Lola Elpidia. Hindi lang ahas ang nakakakagat, apo. May mga nilalang na naglalakad sa anyo ng tao. Ngunit ang lason nila ay mas matindi pa sa anumang kamandag ng hayop. Nagulat si Eliza sa pahayag. Kung gayon, alam ni Lola Elpidia ang tungkol kay Isabela. Sino po kayo? Tanong ni Eliza. Kami ang mga tagabantay, apo. Sagot ni Lola Elpidia. At sa sandaling iyon, pumasok ang isang matandang lalaki sa kubo. May dalang isang balutan ng tuyong kahoy. Si Lolo Cadyo. May matipunong pangangatawan ito sa kabila ng edad. Ang mga tagabantay ng bundok anino, dagdag ni Lolo Cadyo, inilapag ang kahoy at naupo sa isang bangko. Kami ang nagbabantay sa mga sikreto ng lupang ito at ng mga nilalang na gumagala rito. Biglang naalala ni Eliza ang sinabi ni Lolo Cadyo bago siya mawalan ng malay. Sa wakas, nagbalik ka na, aming tala. Bakit ninyo po ako tinatawag na tala? Tanong ni Eliza. Nagkatinginan ang mag-asawa. Dahil ang iyong dugo, apo, pamabi ay may ilaw. Isang ilaw na matagal nang hinihintay ng lupang ito. Simulan ni Lolo Cadyo. Ang Hacienda de la Sombra. Hindi iyan basta-basta yaman. Iyan ay yaman na binayaran ng dugo. Ang pamilya ng iyong madrasta, ang pamilya Isabela, ay may kasunduan sa isang nilalang sa ilalim ng lupa. Ang Bakunawa. Hindi ang Bakunawa na lumulunok sa buwan, kundi isang mas matandang Bakunawa. Isang nilalang na nagpapanatili ng balanse ng lupang ito. Ngunit ginamit ito ng mga Isabela para sa kanilang kasakiman. Isang utang na dugo, dugtong ni Lola Elpidia. Bawat henerasyon, kailangan nilang maghandog ng isang buhay. Isang buhay na may purong dugo para panatilihing hawak ang Bakunawa at sa gayoy mapanatili ang kanilang kapangyarihan at yaman. Hindi makapaniwala si Eliza. Ito ay parehong-pareho sa nakasulat sa journal ng kanyang ama. Ang ama ko po, sinubukan niyang putulin ang kasunduan. Tama po ba? Tumango si Lolo Cadyo. O, apo, kaya't pinagtangkaan siyang patayin. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng dugo ng iyong ama, na nagmula rin sa mga sinaunang tao na nagbabantay sa lupang ito, hindi siya tuluyang nawala. Binuhay siya ni Isabela, ngunit bilang isang anino. Isang anino na hindi makapagsalita, hindi makakilos, para lamang gawing panakot sa iyo. Naramdaman ni Eliza ang isang malaking kirot sa kanyang dibdib. Buhay ang kanyang ama. Buong buhay niya. Inakala niyang patay na ito. At ikaw, apo, sabi ni Lola Elpidia, hinawakan ang kanyang kamay. Ang iyong dugo ay halo, dugo ng tao at dugo ng mga tagabantay. Ang iyong kapangyarihan na magpawalang bisa sa mga salita. Ang iyong buyagan. Iyan ay hindi basta-basta. Iyan ay isang regalo mula sa Bakunawa mismo. Isang regalo para sa mga pipiliin nitong maging tunay na tagabantay. Ikaw ang susi para tapusin ang sumpa na bumabalot sa Hacienda de la Sombra. Buyagan? Ulit ni Eliza. Ang ibig sabihin, ang nangyari sa tubuhan kanina, iyon ang kapangyarihang iyon. Tumango si Lola Elpidia. Nang sinabi mong mamatay ka na, apo, hindi lang yun galit. Iyon ay utos. Isang utos na pinakinggan ng lupa mismo. Ang mga Isabela ay kinukuha ang enerhiya ng Bakunawa. Ikaw, apo,
ay binibigyan ng enerhiya nito. Magkaiba. Ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa balanse, sa katotohanan. Ngunit paano? Tanong ni Eliza. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Paano ko gagamitin ang kapangyarihang ito? Paano ko matatalo si Isabela? Siya ay isang halimaw. Oo, siya ay isang halimaw, sabi ni Lolo Cadyo. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay galing sa kasunduan, sa sumpa. Kung masisira ang sumpa, mawawalan siya ng lakas. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi ni Lola Elpidia. Nandito kami. Kami ang iyong mga tagabantay. Ngunit kailangan mong maniwala. Maniwala sa kapangyarihang nasa loob mo. At maniwala sa katotohanan na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng nilalang ay masama. Naglakad si Lola Elpidia papunta sa isang sulok ng kubo. Kumuha ng isang malaking kristal na kulay ambon at ipinatong ito sa isang bilog na gawa sa mga dahon. Hawakan mo ito, Apo. Damhin mo ang enerhiya. Sa bawat pagbigkas mo ng salita, damhin mo kung paano ito nagkakahugis. Nanginginig na hinawakan ni Eliza ang kristal. Naramdaman niya ang isang mahinang pulso, isang init na kumalat sa kanyang palad. Sa wakas, nagbalik ka na, aming tala, ulit ni Lola Elpidia. At ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, tumingin si Lola Elpidia sa mga mata ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay sisingkislap. Ay buhay pa ang iyong ama. Ang pahayag ni Lola Elpidia ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Eliza. Nagbibigay ng pag-asa at galit ng sabay. Buhay ang kanyang ama. Hindi siya nabaliw. Hindi siya namatay. Pinagtataguan lamang siya ni Isabela. Ang bawat taon ng pagdadalamhati, bawat alaala ng lungkot, lahat iyon ay kasinungalingan ngayon. Ang pagnanais na makalaya ang kanyang ama ay higit pa sa pagnanais na maghiganti. Ito ay isang misyon. Kailangan kong bumalik, sabi ni Eliza. Tumayo mula sa higaan. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kailangan kong iligtas siya at kailangan kong tapusin si Isabela. Tumingin sa kanya si Lola Elpidia at Lolo Cadyo. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Alam naming babalik ka, Apo, sabi ni Lola Elpidia. Ngunit hindi ka maaaring basta na lang sumugod. Si Isabela ay matalino at mapanlinlang. Ang kapangyarihan niya ay lumalakas habang papalapit ang oras ng kanyang ritual. Anong ritual? Tanong ni Eliza. Ang ritual ng pagpapanibagong buhay ng sumpa. Paliwanag ni Lolo Cadyo. Ang bawat 10 taon, kailangan niyang maghandog ng isang buhay na may dugo ng tagabantay upang panatilihing hawak ang bakunawa. Ito ang pinagmulan ng kanyang immortalidad at yaman. Dahil ikaw ang anak ni Don Rafael at may dugong tagabantay ka rin. Ikaw ang kanyang perpektong alay. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Hindi lang pera ang habol ni Isabela, kundi ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan ang iyong bagong kapangyarihan. Patuloy ni Lola Elpidia. Ang iyong buyagan. Ito ang iyong sandata. Ngunit kailangan mo itong gamitin ng matalino. Hindi basta-basta. Ang bawat salita ay may timbang. Ang bawat utos ay may epekto. Sinimulan nilang magbalangkas ng plano. Kailangang makahanap si Eliza ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama at patunay sa mga krimen ni Isabela.
May isang tao na maaaring makatulong. Bulong ni Lolo Cadyo. Ang kanyang sariling anak, si Mateo. Nagulat si Elisa. Si Mateo? Ngunit siya ay kasama ni Isabela. Si Mateo ay isang bilanggo ng kanyang takot, paliwanag ni Lola Elpidia. Ngunit mayroon siyang konsensya. Narinig namin ang kanyang pagtawag para sa tulong sa kanyang puso. Magpadala ka ng senyales sa kanya, Apo. Isang senyales na tanging siya lang ang makakaintindi. Nagbigay si Lola Elpidia kay Elisa ng isang maliit na batong obsidian. Gamitin mo ito. Ibigkas mo ang kanyang pangalan at ang pagnanais mo na makahanap ng daan. Ang bato ang magdadala ng mensahe. Ginang gabing iyon, matapos ang isang maikling pagsasanay sa paggamit ng kanyang buyagan, mga simpleng utos tulad ng pagpapakilos ng mga dahon o pagpapatigil ng maliit na apoy, lumabas si Eliza patungo sa kagubatan. Hawak ang batong obsidian, ibinulong niya ang pangalan ni Mateo at ang kanyang pagnanais. Pagkatapos, ibinato niya ang bato patungo sa hasyenda. Ang bato ay nag-iwan ng isang bakas ng lumiliwanag na asul na ilaw habang lumilipad ito sa dilim. Nag-antay si Elisa. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng hasyenda. Isang tunog ng malakas na pagbagsak, sinundan ng mabilis na mga yapak. Hindi nagtagal. Isang ibon ang lumipad papunta sa direksyon niya. May dalang isang maliit na papel na nakatali sa kanyang paa. Nagbukas ang papel. Isang drawing ng isang ahas na umiikot sa isang puno at sa ilalim nito, isang simbolo, isang tatsulok na may bilog sa loob. Isang sinaunang simbolo ng isang lihim na lagusan. Sa likod, nakasulat ang mga salitang, "Ang lumang balon sa likod ng bahay, isang lihim na lagusan mula kay Mateo." Kinabukasan, sa ilalim ng takip silim, nagbalik si Eliza sa Hacienda de la Sombra. Hindi na siya dumaan sa harapang pinto, kundi sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ay naroon ang isang lumang balon. Mahaba at makapal ang mga baging na gumagapang sa paligid nito. Halos matabunan na ang mismong balon. Ginaya niya ang simbolo sa balatong sa isang bato. At sa isang utos, "Magbukas ka." Ang mga baging ay biglang gumalaw, umikot, at nagpakita ng isang lumang, kinakalawang na rehas na bakal. Sa likod nito, isang madilim na lagusan. Pumasok si Eliza sa lagusan. Ang hangin ay mabigat at dampi. May bahid ng amoy ng lupa at lumang tubig. Gumagapang siya sa mga dumi at alikabok. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sinusubukang alisin ang takot na bumabalot sa kanya. Paglabas niya sa kabilang dulo, bumungad sa kanya ang isang serya ng mga hagdan na paakyat. Nakarating siya sa isang lihim na pinto na nagbukas sa ilalim ng isang aparador sa kusina. Ligtas. Sa ngayon, lumabas siya mula sa aparador, maingat na inayos ang kasuotan. Naglakad siya sa tahimik na mga pasilyo ng bahay. Ang pakiramdam niya ay tila siya isang multo sa sarili niyang tahanan. Napansin niya ang mga katulong. Naglalakad sila na tila walang kaluluwa. Ang kanilang mga mata ay malabo. Ang kanilang mga galaw ay mechanical. Sila ba ay kontrolado? Isa pang patunay ng kapangyarihan ni Isabela. Narating niya ang silid ni Isabela. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. May naririnig siyang mga bulong mula sa loob. Nagtago siya sa likod ng isang malaking vase.
Kailangan mong maging handa. Iyan ang sinasabi ko. Isang boses ang narinig ni Eliza mula sa loob ng silid ni Isabela. Ito ay isang boses ng matandang babae. Hindi si Isabela, ngunit kasing lamig. Ang tala ay nagbalik at ngayon may kasama siyang 2 aswang na tagabantay. Hindi na natin maaaring ipagpaliban ang ritual. Wala kang dapat ipag-alala, Sister Ursula. Sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot. Ang maliit na daga ay nakuha ko na. Magagamit natin ang kanyang sariling dugo para muling buhayin ang kasunduan. Hindi pa rin niya alam ang kanyang kapangyarihan. Napasinghap si Eliza, ang maliit na daga. Siya, at narinig niya ang tungkol sa ritual. Pero senyora, ang bakunawa, nagagalit ito. Sabi ng isa pang boses, tila isa sa mga alagad ni Isabela. Narinig ko ang ugong nito mula sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang mga bakas nito sa hasyenda. Maraming manggagawa ang nawawala. Silang lahat ay magiging bahagi ng ritual, malamig na sabi ni Isabela. Ang kanilang mga kaluluwa ang magpapakain sa aking kapangyarihan. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang dugo ni Eliza ang magiging susi. Ang kanyang ama ay isa na ring anino lamang sa kasalukuyan at mayroon akong mas magandang ideya para sa kanya. May kakaibang tunog. Tila may kumakalansing na metal. Ang mahalaga ngayon ay ang lokasyon ng kanyang ama. Patuloy ni Isabela. Sinabi ng matandang siraulong iyon na nakatago siya sa isang lugar na puno ng kalungkutan. Isang lugar na hindi kailangan ng ilaw ng araw. Naramdaman ni Eliza ang kanyang puso na dumagundong. Ang kanyang ama, puno ng kalungkutan. Hindi kailangan ng ilaw ng araw. Isang ospital ng mga baliw. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang lumang drawing ng kanyang ama. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang pagkabata. Isang drawing ng isang ospital kasama ang nakasulat na pangalan sa likod. Our Lady of Sorrows. Our Lady of Sorrows ay isang pribadong sanatorium sa kabilang probinsya. Isang lugar na kilala sa pagtanggap ng mga pamilya na nais itago ang kanilang mga miyembro na may sakit sa pag-iisip. Kailangan niyang makumpirma. Dahan-dahan, lumapit si Eliza sa mesa ng kanyang madrasta. Naghahanap siya ng anumang dokumento, anumang talaan. May nakita siyang isang serye ng mga folder na nakalagay sa isang gilid. May nakasulat na properties. Binuksan niya ang folder, mga titulo ng lupa, mga kontrata sa tubo, at sa pinakailalim, isang file na may nakasulat na Don Rafael Hidalgo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Mga lumang litrato ng kanyang ama, mga medical reports at isang serye ng mga dokumento mula sa Our Lady of Sorrows Mental Hospital. Naroon ang patunay. Buhay ang kanyang ama at nasa ospital ng mga baliw ng Our Lady of Sorrows. Sa kanyang pagtuon sa mga papeles, hindi napansin ni Eliza ang mahinang paggalaw sa likod ng pinto. Anong ginagawa mo rito, Eliza? Ang boses ni Isabela. Hindi na ito tamis. Ngayon, ito ay puro yelo. Mabilis na napalingon si Eliza. Ang mga papeles ay nalaglag sa kanyang kamay. Si Senyora Isabela ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na pulang-pula sa dilim. Hindi siya ngumiti, hindi man lang. Ito ay isang pusa na naglalaro sa kanyang biktima. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang buong katawan.
Parang isang ahas na gumagapang sa kanyang likod. Nahuli siya. Ang mga mata ni Senyora Isabela ay tila apoy na tumutunaw sa kanya. Ang mga papeles tungkol sa kanyang ama ay nakakalat sa sahig, nagbabato ng matinding akusasyon. Hindi ko inaasahan na ganoon kakadali makakita ng interes sa mga lumang bagay, Elisa. Sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng pekeng pagkadismaya. Aakalaing may gusto kang malaman. Pinilit ni Eliza na manatiling kalmado kahit na ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Naghahanap lang po ako ng lumang libro. Narinig ko pong marami rito sa opisina. Ngumiti si Isabela, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang libro? Sa dami ng oras na lumipas, hindi ka pa rin nagbago, Eliza. Hindi ka marunong magsinungaling. Dahan-dahan, lumapit si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Hindi inaalis ang tingin kay Eliza. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tigre na papalapit sa kanyang biktima. Ang iyong ama o isang malaking palaisipan iyon. Minsan, ngunit ngayon, isa na lang siyang lumang anino. Walang silbi, ngunit ikaw ay may silbi. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino, si Mateo. Mabilis na gumalaw si Mateo. Sa isang iglap, tinulak niya ang isang malaking aparador na puno ng mga lumang libro. Nagkaroon ng malakas na kalabog. At ang mga libro ay nagkalat sa sahig, humaharang sa daan ni Isabela. "Takbo, Eliza!" sigaw ni Mateo. Napalingon si Isabela. Ang kanyang muka ay naging galit na galit. "Mateo, anong ginagawa mo? Walang hiya!" Hindi nag-aksaya ng panahon si Eliza. Habang nakatuon ang galit ni Isabela kay Mateo, mabilis siyang tumalon sa bintana ng opisina. Hindi na niya inisip kung gaano ito kataas. Ang tanging nasa isipan niya ay tumakas. Ligtas siyang lumapag sa labas. Bagamat may kaunting sakit sa kanyang paa. Narinig niya ang sigaw ni Isabela sa loob, sinundan ng malakas na kalabog. Tumakbo siya patungo sa gate ng hacienda. Hindi na siya lumingon. Makalipas ang ilang oras, narating ni Eliza ang ospital ng mga baliw ng Our Lady of Sorrows. Ang gusali ay luma at malungkot, halos natatabunan na ng mga baging. Ang bawat bintana ay may rehas na bakal na tila nagbibigay mensahe na walang makakalabas dito. Pumasok siya sa loob. Ang hangin ay mabigat at yubibuhay na ayila mababibant. Amoy ng gamot at kalungkutan. Ang mga pasilyo ay mahaba at tahimik. Paminsan-minsan ay may naririnig siyang mahinang pag-ungol o bulong mula sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa reception, isang matandang nurse na may blankong mga mata ang sumalubong sa kanya. "Nandito po ako para bisitahin si Don Rafael Hidalgo," sabi ni Eliza. Walang emosyong tiningnan siya ng nurse. "Si Don Rafael? Wala nang bumibisita sa kanya. Matagal na siyang nag-iisa. Pakiusap po, kailangan ko siyang makita." Sa huli, pinayagan din siya ng nurse. Dinala siya sa isang pasilyo na mas madilim at mas tahimik kaysa sa iba. Narating nila ang isang nakasarang pinto na may numero. Binuksan ito ng nurse at sumenyas kay Eliza na pumatok. Ang silid ay walang bintana. Tanging isang maliit na bombilya sa kisame ang nagbibigay ng dilaw at malabong liwanag. At doon, nakaupo sa isang silya, nakatitig sa kawalan, ang kanyang ama. Si Don Rafael, ang kanyang katawan, ay payat na payat. Ang kanyang buhok ay puti na.
at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit alam ni Eliza, alam niyang siya iyon. "Papa," bulong ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap nito at dahan-dahan hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Sa una, walang reaksyon. Ngunit pagkatapos, naramdaman ni Eliza ang isang mahinang paggalaw. Ang mga mata ng kanyang ama ay dahan-dahang gumalaw. Tumingin sa kanya. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Don Rafael. Isang luha na tila nagdala ng lahat ng sakit at pagdurusa sa loob ng maraming taon. "Eliza," mahina, halos hindi marinig ang boses ng kanyang ama. Ngunit ito ang pinakamagandang tunog na narinig ni Eliza sa buong buhay niya. "Opo, ako po ito, Papa. Buhay po ako. At nandito ako para iligtas kayo." Hinawakan ng mahigpit ni Don Rafael ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo, ay nagpakita ng isang pamilyar na kislap ng pag-asa. Ang sumpab, ang kasunduan ng dugo, bulong ng kanyang ama. Hirap na hirap magsalita. Kailangan ng bagong alay para kay Isabela. Makukuha niya ang kapangyarihan, ang immortalidad. Ikaw ang kanyang pakay. Nanlamig si Eliza. Ang kanyang ama ay kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sinisikap niyang makuha ang iyong dugo bago ang hating gabi ngayong gabi. Patuloy ni Don Rafael. Ang araw na ikaw ay sinubukan niyang patayin. Ang araw na iyon ay ang araw na kailangan niyang ulitin ang kasunduan. Para sa kanya, ang kasunduan ay ang buhay niya. Isang tunog ng pagpihit ng doorknob. Biglang lumingon si Eliza. Isang nurse ang nakatayo sa pintuan. May ngiti sa labi. Isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi lang isang nurse. Ang kanyang mga mata ay maitim na maitim. Walang bahid ng pagkatao. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na patalim na kumikinang sa dilim. Hindi lang siya ang nag-iisa. Sa likod nito, 2 pang nurse ang pumasok sa silid. Ang kanilang mga mata ay kasing itim. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng gutom. Walang daan palabas na ramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang isang nurse kundi 3. Ang kanilang mga mata ay puro dilim at ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng gutom. Gutom sa kanyang dugo. Ang patalim sa kamay ng nurse sa harap ay kumikinang sa malabong liwanag ng silid. "Wala kang mapupuntahan, mahal kong tala," sabi ng nurse sa harap. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. "Ang iyong dugo ay babayaran ang utang." Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay kumakapit sa kanyang kamay. Nanginginig. "Takbo, Eliza! Takbo!" Ngunit paano? Wala nang ibang pinto at nakaharang ang mga nurse. Ang kanyang buyagan, paano niya ito gagamitin sa ganoong sitwasyon? Habang ang mga nurse ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga anino ay humahaba at nagiging baluktot, tila mga halimaw na nagkukubli. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Boom! Isang malakas na pagsabog. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa buong ospital. Napalingon ang mga nurse. Nagulat. Nakinig sila. Ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. "Ano iyon?" bulong ng isa sa mga nurse. Ang ospital ay nagsimulang magulo. Narinig ang mga sigaw ng mga pasyente.
ang tunog ng mga yabag na nagmamadali. Ito ay kaguluhan. Kailangan nating bumalik. Sigaw ng nurse na may patalim. Ang senyora, kailangan niya ng tulong. Sa isang iglap, tinalikuran nila si Elisa at Don Rafael at tumakbo palabas ng silid. Nagulat si Elisa. Ano ang nangyayari? Sino ang may gawa nito? Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama na bahagyang humigpit. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Don Rafael ay nakatitig sa pinto na may kakaibang ekspresyon. Isang ekspresyon ng pag-asa na may bahid ng kalungkutan. Mateo, bulong ng kanyang ama. Si Mateo. Ito ba ang gawa niya? Samantala, sa Sigditsida sa Hacienda de la Sombra, si Mateo ay nakatayo sa harap ng malaking bodega ng tubo. Hawak ang isang nasusunog na tangkay. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang lakas ng loob na hindi pa niya naramdaman noon. Alam niya ang gagawin niya. Ito ang tanging paraan. Ang imahe ng kanyang ina na gumagawa ng ritual. Ang pulang ilaw sa kanyang mga mata. Ang patalim na dumudurog sa anting-anting ni Elisa. Lahat yun ay nagtulak sa kanya. Hindi na siya magiging bahagi ng kasamaan na ito. Sa isang malalim na paghinga, ibinato niya ang nasusunog na tangkay sa loob ng bodega. Swoosh! Mabilis na kumalat ang apoy sa mga tuyong tubo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong bodega ay lumagablab. Ang apoy ay umakyat sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa buong hasyenda sa isang nakakatakot na kulay kahel. Ang mga alarma ay nagsimulang tumunog. Nagsigawan ang mga manggagawa. Tumakbo ang mga katulong. Nagkakagulo. Nagtago si Mateo sa isang madilim na sulok. Pinagmamasdan ang kaguluhan. Ang kanyang plano ay gumana. Ito ay magbibigay ng sapat na oras kay Elisa para makatakas kasama ang kanyang ama. Ngunit hindi siya makakatakas. Alam niya iyon. Ito ang kanyang pagtubos. Narinig niya ang tunog ng mabilis na mga yabag. Tumayo siya handa. Mula sa gitna ng usok at apoy, lumabas si Senyora Isabela. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Hindi man lang siya nagambala ng apoy. Tila ang apoy ay isang bahagi lamang ng kanyang kapangyarihan. Mateo. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay may tunog ng kumukulong asido. Ano ang ginawa mo? Walang takot na tiningnan ni Mateo ang kanyang ina. Ginawa ko ang dapat kong gawin, Mama, para tapusin ang lahat ng ito. Isang nakakatakot na ngiti ang lumabas sa labi ni Isabela. Tapusin o simulan? Akala mo ba ay matatakasan mo ang iyong kapalaran? Anak ko, ang dugo mo ay dugo rin ng kasunduan. Mabilis na gumalaw si Isabela. Tila isang anino. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Mateo. Hinawakan niya ang leeg ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba, tumusok sa balat ng kanyang anak. Kung hindi si Elisa ang magiging alay, bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Marahil ay may mas karapat-dapat pa. Naramdaman ni Mateo ang matinding sakit. Ngunit sa gitna ng sakit, may naramdaman siyang kapayapaan. Alam niyang ginawa niya ang tama. Nakita niya ang mukha ni Elisa sa kanyang isipan. Ligtas, malaya. At sa huling hininga, ngumiti si Mateo. Patawad, Mama. Sana'y maging malaya ka rin. Isang matalim na tunog at ang liwanag sa mga mata ni Mateo ay tuluyang namatay. Nakatakas si Elisa kasama ang kanyang ama.
Sa gitna ng kaguluhan at sunog sa hasyenda, nagawa nilang lumabas ng ospital. Bit-bit ang kaunting gamit at ang mahalagang journal. Ang mga sirena ng ambulansya at bombero ay umalingaw-ngaw sa gabi, kasabay ng mga sigawan ng mga tao. Naghalo ang ingay ng trahedya at kaguluhan. "Papa, kaya niyo pa po ba?" tanong ni Eliza. Inaalalayan ang nanghihina niyang ama. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang determinasyon niya ay mas matindi pa. "Kaya ko, anak," mahinang sagot ni Don Rafael. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. "Basta't kasama ka." Hindi nagtagal. Narating nila ang kubo ni na Lola Elpidia at Lolo Cadyo. Sinalubong sila ng mag-asawa na may ngiti at yakap. Ang pakiramdam ng kapayapaan sa kubo ay isang panandaliang ginhawa mula sa nakaraang bangungot. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Habang inaalalayan ni na Lola Elpidia at Lolo Cadyo si Don Rafael papasok sa kubo, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa kalangitan. Ang buwan, na kanina'y bilog at maliwanag, ay dahan-dahang kinakain ng isang itim na ulap, hindi ordinaryong ulap. Ito ay tila isang dumudugong sugat sa kalangitan na bumabalot sa lahat ng bituin. Ang gabi ay naging mas madilim pa sa karaniwan, isang kadiliman na tila may bigat at buhay. Nagsisimula na siya, bulong ni Lola Elpidia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Eliza ang matinding lamig na gumapang sa kanyang mga buto. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa matinding enerhiya na kumakalat sa paligid. Ang mga dahon sa paligid ng kubo na kanina'y buhay ay biglang nangagsimulang mangalanta at mamatay. Ang mga bulaklak ay nalalagas, ang kanilang mga kulay ay naglaho, napalitan ng itim. Ang ritual, sabi ni Lolo Cadyo, ang kanyang boses ay seryoso. Nakuha na niya ang kanyang alay. Ang kapangyarihan niya ay lumalakas. Napakapit si Eliza sa kanyang ama. Ang alay, si Mateo. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isinantabi ni Mateo ang kanyang takot, sinakripisyo ang kanyang sarili para bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Ngayon, ang sakripisyo ni Mateo ay naging instrumento para palakasin ang kapangyarihan ni Isabela. Ang mga anting-anting at bawat dekorasyon sa loob ng kubo ay nagsimulang kumislap, pagkatapos ay nagsimulang mag-crack. Ang mga dahon na nakasabit ay nalalagas. Ang kanilang enerhiya ay tila sinisipsip ng kadiliman sa labas. Humihina ang mga proteksyon. Sabi ni Lola Elpidia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan niyang muling buhayin ang mga proteksyon. Ngunit tila wala na itong silbi. Mula sa malayo, mula sa direksyon ng hasyenda, narinig nila ang isang kakaibang tunog. Isang malalim, mabigat na ungol. Isang tunog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang bakunawa, bulong ni Lolo Cadyo. Ang kanyang mukha ay namutla. Pilit nitong inaabot ang kapangyarihan ni Isabela. Dinudungisan nito ang ating tagabantay. Naramdaman ni Eliza ang isang kakaibang sakit sa kanyang ulo. Tila may bumubulong sa kanyang isipan. Mga salita na hindi niya maintindihan, ngunit puno ng kasamaan. At sa gitna ng pagtaas ng kapangyarihan ni Isabela, sa ilalim ng gabing walang bituin, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi ito galing sa kung saan. Ito ay direkta sa kanyang isipan. Ang boses ni Isabela, malakas, malinaw,
at puno ng tagumpay. Elisa, mahal kong anak, akala mo ba'y makakatakas ka? Ang dugo ng iyong kapatid ay nagbigay sa akin ng sapat na lakas. Nagsimula na ang aking pagbabagong anyo. Ngayon, gusto kong makita ka. Nais kong saksihan mo ang aking pagtaas. Nagpatuloy ang boses na tila nagmumula sa bawat sulok ng kanyang utak. Hating gabi, sa lumang kapilya, dala mo ang iyong sarili. Kung hindi, ang iyong ama ay mamamatay. At ang lupang ito ay lalamunin ng kadiliman habang buhay. Ang oras ay humihinto. Ang kanyang ama ay mahina. Si Mateo ay patay na. At si Isabela ay mas malakas kaysa dati. Naramdaman ni Eliza ang kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang boses ni Isabela ay umaling-aungaw pa rin sa kanyang isipan. Isang paanyaya sa kamatayan. Hating gabi. Lumang kapilya. Ang pagbabanta para sa kanyang ama. Naramdaman ni Eliza ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Lahat ng pag-asa ay tila naglaho, ngunit nang tumingin siya sa kanyang ama na mahimbing na natutulog sa isang sulok ng kubo, ang pagnanais na iligtas ito ay muling bumalik. Hindi siya susuko. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi pagkatapos ng sakripisyo ni Mateo. Lumapit siya kina Lola Elpidia at Lolo Cadio. Ang mag-asawa ay nakaupo sa gitna ng kubo. Pinagmamasdan ang mga naglulubhang proteksyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot, ngunit mayroon pa ring kislap ng determinasyon sa kanilang mga mata. Wala nang pag-asa, apo? Mahinang tanong ni Eliza. Umiling si Lola Elpidia. Mayroon, apo. Palaging may pag-asa. Ngunit ito ay nasa iyong kamay. Nasa loob mo. Paanong mangyayari iyon? Siya ay mas malakas na, sabi ni Eliza. Nanginginig ang kanyang boses. Dugo sa dugo, sabi ni Lolo Cadio. Ang kapangyarihan ni Isabela ay mula sa dungis ng Bakunawa. Ang kanyang kasunduan ay isang pagbubulok, ngunit ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa balanse. Sa tunay na Bakunawa, ikaw ay tala, apo. Ang iyong dugo ay may kakayahang linisin ang lupang ito upang putulin ang kasunduan at kalayaan ang lahat. Ngunit paano? Tanong ni Eliza. Kailangan ko bang maging alay din? Umiling si Lola Elpidia. Hindi, apo. Hindi ka magiging alay. Ikaw ang magiging susi. Ang iyong buyagan ay hindi lamang kapangyarihan ng mga salita. Ito ay kapangyarihan ng koneksyon. Koneksyon sa lupa. Koneksyon sa Bakunawa. Niyakap ni Eliza ang kanyang ama. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang mahinang paghinga. Ito ang kanyang huling pag-asa. Papa! Bulong niya. Kailangan ko kayo. Dahan-dahang nagising si Don Rafael. Nagulat siya nang makita si Eliza, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pagmamahal. Anak ko, mahina niyang sabi. Patawad. Patawad sa lahat ng nangyari. Hindi niyo po kasalanan, Papa. Sagot ni Eliza. Pinipigilan ang luha. Ngayon, kailangan kong tapusin ang lahat ng ito. Ngunit kailangan ko ang inyong basbas. Hinawakan ni Don Rafael ang mukha ni Eliza. Ang dugo natin, anak. Ang dugo natin ay may lakas. Lakas na nagmula sa mga tagabantay. Gamitin mo ito. Huwag kang matakot. Dahil ikaw ang pag-asa ng lupang ito. Inilapit ni Don Rafael ang kanyang noo sa noo ni Eliza. Naramdaman ni Eliza
Ang init na dumaloy mula sa kanyang ama papunta sa kanya. Tila ang lahat ng lakas at karunungan ng kanyang ama ay inilipat sa kanya. "Ngayon, apo," sabi ni Lola Elpidia, "hayaan mong tulungan kitang hanapin ang puso ng Bakunawa sa loob mo." Inilatag ni Lola Elpidia ang isang tela sa sahig at inilagay ang iba't ibang tuyong dahon, kristal at lumang buto. Binigyan niya si Eliza ng isang tasa ng itim na likido na amoy ng lupa at mga ugat. "Inumin mo ito, apo. Hindi ka sasaktan nito. Ito ay magpapalitaw ng kapangyarihan sa loob mo." Kahit nanginginig, ininom ni Eliza ang likido. Naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang katawan, na tila may libu-libong maliliit na ugat na kumakalat sa kanyang mga kalamnan. Pagkatapos, gumuhit si Lola Elpidia ng mga sinaunang simbolo sa balat ni Eliza gamit ang isang mapula-pulang tinta. Ang bawat simbolo ay kumikinang. Ang mga ito ay proteksyon, paliwanag ni Lola Elpidia. Ngunit higit sa lahat, ito ay koneksyon. Koneksyon sa lupa, koneksyon sa mga espiritu, koneksyon sa Bakunawa. Naramdaman ni Eliza ang isang malalim na paghinga. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap ng isang malaberdeng liwanag. At ito, sabi ni Lolo Cadyo, inilabas ang isang lumang patalim na gawa sa isang itim, kumikinang na material. Ito ay isang piraso ng balat ng Bakunawa. Ito ay sandata ng paglilinis. Gamitin mo ito upang putulin ang kasunduan, hindi upang pumatay. Hinawakan ni Eliza ang patalim. Naramdaman niya ang kakaibang bigat at kapangyarihan nito. Hindi ito isang ordinaryong patalim. Lumabas si Eliza mula sa kubo. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit ngayon may kakaibang enerhiya sa hangin. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay nagsimulang gumalaw. Tila sumasayaw sa isang hindi naririnig na tugtog. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na berde sa dilim. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa direksyon ng hasyenda. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang pulso ng Bakunawa. At pagkatapos, nagsimulang marinig niya ang tunog. Hindi ang tunog ng hangin o ng mga hayop. Ito ay isang tunog ng libu-libong mga ahas na gumagapang. Mga ahas na lumalabas mula sa kagubatan, sa mga dahon, sa lupa. Hindi sila umaatake. Sila ay sumusunod. Sila ay nagbibigay daan. Ang mga ahas, hindi mabilang na mga ahas. Nagkalat sila sa kanyang paligid. Ang kanilang makintab na mga kaliskis ay kumikinang sa dilim. Ang kanilang mga dila ay naglalabas-pasok sa hangin. Ngunit hindi sila umaatake. Sila ay sumusunod, gumagapang sa mga gilid ng kanyang dinadaanan, tila mga tagapagbantay. Ito ang Bakunawa. Hindi ang halimaw na nilamon ng kasakiman ni Isabela, kundi ang tunay na tagabantay ng lupain na sumasagot sa kanyang dugo. Narating ni Eliza ang lumang kapilya. Ang apoy sa bodega ay matagal nang namatay, nag-iiwan ng isang maitim at nasusunog na marka sa hasyenda. Ang buong paligid ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Nakabukas ang pinto ng kapilya. Mula sa loob, nagmumula ang isang malakas na pulang ilaw at isang mabigat na amoy ng dugo, insenso at bulok. Pumasok si Eliza.
Ang kapilya ay halos hindi na makilala. Ang mga pader ay natatakpan ng mga kakaibang simbolo na iginuhit sa dugo. Sa gitna, may isang malaking bilog na gawa sa puting pulbos at sa loob niyon, isang nagliliyab na apoy. Sa tuwa sa harap ng apoy, nakatayo si Senyora Isabela, nakasuot ng isang itim na balabal na may mga disenyong hugis ahas. At doon, nakatali sa isang altar na bato sa gitna ng bilog ay si Mateo. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ang kanyang hininga ay mahina, ngunit buhay pa siya. Isang matinding galit ang bumalot kay Eliza. Ginawa ni Isabela ang lahat para paglaruan ang pamilya niya. "Eliza," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malalim at malakas. "Dumating ka. Hindi ko inaasahan na ganoon kakatapang o ganoon kakamangmang." Sa likod ni Isabela, nagsimulang umugong ang lupa. Ang altar ay nagsimulang gumuho. At mula sa ilalim, umakyat ang itim na usok. "Oras na tala," sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. "Oras na para tapusin ang kasunduan at simulan ang aking bagong paghahari." Nagbago ang anyo ni Isabela. Ang kanyang balat ay nilalatyan, nagiging kulubot at maitim. Ang kanyang mga kuko ay humaba, nagiging matutulis at matutulis. Mula sa kanyang likod, lumabas ang 6 na payat at maitim na paa, na tila sa isang higanteng alupihan. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng mga sungay na umuusli mula sa kanyang noo. Hindi na siya isang tao. Isa siyang nilalang na pinagsama-sama ang isang tao, isang alupihan, at isang aswang. Ang tunay na anyo ng kasamaan na pinakawalan ng kasunduan. "Hindi ko hahayaan," sigaw ni Eliza. Hawak ang patalim na gawa sa balat ng bakunawa. Tumakbo siya patungo kay Isabela. Tumawa si Isabela. Isang nakakatakot na tunog, ang patalim ng isang tagabantay. "Akala mo ba'y kaya mo akong saktan? Ako ay ang kakasunduan mismo." Ngunit nang lumapit si Eliza, nagsimulang umikot ang mga ahas sa kanyang paligid. Ang mga ito ay gumawa ng isang protektibong bilog na pumipigil kay Isabela na makalapit ng husto. "Ang lupa ay sumasagot sa akin, Isabela," sigaw ni Eliza. "Ang kasunduan mo ay kasinungalingan. Ang bakunawa ay hindi mo alipin. Ako ang boses nito." Ginawa ni Eliza ang kanyang kapangyarihan ng buyagan. "Gumuho ka, kasamaan," utos niya. Ang lupa ay nagsimulang yanigin. Ang mga pader ng kapilya ay nag-crack. Ang mga batong altar ay nagsimulang gumuho. Ngunit si Isabela ay malakas. Pinilit niyang mag-concentrate. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Naglabas siya ng maitim na enerhiya na tila mga anino na humahabol sa paligid. "Hindi mo ako matatalo, bata," sigaw ni Isabela. "Ako ang batas dito." Mula sa kanyang mga kamay, naglabas si Isabela ng mga itim na kulog na tumama sa mga ahas sa paligid ni Eliza. Nagkalat ang mga ahas, ngunit hindi sila namatay. Nahirapan si Eliza. Ang kapangyarihan ni Isabela ay mas matindi kaysa sa inaasahan niya. Sa sandaling iyon, isang mahinang galaw ang napansin ni Eliza. Si Mateo. Kahit nakatali, pinilit ni Mateo ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang matalim na gilid ng isang nasirang bato mula sa gumuho na altar. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinilit niyang putulin ang tali sa kanyang mga kamay. "Rip!" Napalaya niya ang kanyang sarili. "Eliza!
Sigaw ni Mateo. Ang kasunduan! Sa gitna! Ang pulbos! Naintindihan ni Eliza. Ang bilog na pulbos sa sahig ay hindi proteksyon para kay Isabela, kundi ang pinagmulan ng kanyang kasunduan. Mabilis na gumalaw si Mateo. Kahit hirap na hirap, tumalon siya at tinulak ang isang malaking haligi ng bato na kanina pa nakatayo malapit sa altar. Crash! Ang haligi ay bumagsak, tumama ng diretso sa gitna ng bilog na pulbos. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng itim na enerhiya. Isang sigaw ang binitawan ni Isabela. Isang sigaw na hindi na ng tao, kundi ng purong halimaw. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Bumalik siya sa anyo ng isang tao, ngunit ang kanyang balat ay natutuklap. Ang kanyang mga mata ay nagiging puti. Ang kasunduan ay nasira. Nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man mawala ang lahat, nakita niya si Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Sigaw ni Isabela, sumugod kay Eliza. Sinusubukang sundutin ang kanyang leeg ng matutulis niyang mga kuko. Hinarang ni Eliza ang kanyang atake gamit ang patalim na balat ng bakunawa. Hindi ako ang alay, kundi ikaw. Sigaw ni Eliza. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng kapangyarihan ng bakunawa. Sa lupang ito, ikaw ay isinusumpa ko. Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo. At sa isang mabilis na paggalaw, hindi niya tinusok ang patalim sa puso ni Isabela. Sa halip, sa isang kilos ng pagkabaliw, tinusok niya ang patalim sa kanyang sariling dibdib. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Eliza. Hindi ito liwanag ng kamatayan, kundi ng purong enerhiya. Ang dugong dumaloy mula sa kanyang dibdib ay hindi pula, kundi kumikinang na berde. Ang dugo niya ang dugo ng tagabantay. Ito ang maglilinis sa sumpa. Ang berdeng liwanag ay bumulwak mula sa dibdib ni Eliza, kasabay ng dugo na tila mga sinulid ng ilaw. Hindi ito sakit. Ito ay isang pagbabalik. Ang koneksyon niya sa bakunawa, sa lupain, ay naging ganap. Ang patalim na balat ng bakunawa ay tila isang susi na nagbukas ng isang sinaunang kapangyarihan sa loob niya. Hindi ako ang alay, kundi ikaw. Sa lupang ito, ikaw ay may isinusumpa ko. Ang mga salita ni Eliza ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, hindi lamang sa pandinig, kundi sa mismong kaluluwa ng lupain. Ang berdeng enerhiya ay kumalat, bumalot kay Senyora Isabela. Isang matinding sigaw ang binitawan ni Isabela, hindi na tunog ng galit, kundi ng purong paghihirap. Ang kanyang balat ay nagsimulang magliyab, hindi sa apoy, kundi sa enerhiya. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maging abo, unti-unti, mula sa loob. Ang mga sungay at mga paa ng alupihan ay nawala, nagiging alikabok sa hangin. Sa huling sandali, tumingin si Isabela kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay nananatiling pula, ngunit puno na ngayon ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hindi maaaring. At sa isang huling malakas na sigaw, tuluyan siyang naging abo. Tanging isang maliit na bunton ng maitim na pulbos ang naiwan sa kinatatayuan niya. Ang kasunduan. Natapos na, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang lupa ay patuloy na umuugong. Ang mga pader ng kapilya ay gumuho ng tuluyan.
bumabagsak sa kanilang paligid. Ang ilalim ng kapilya ay nagbukas, naglalabas ng isang malalim, itim na bangin. Mula roon, umalingaw-ngaw ang isang malakas na ungol. Ngunit hindi ito ungol ng paghihirap, kundi ng paggising. Ang bakunawa mula sa bangin. Dahan-dahang umakyat ang isang napakalaking anino. Ito ay isang dambuhalang ahas. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang na berde at itim. Ang mga mata nito ay matalim, ngunit mayroong karunungan at kapayapaan sa mga ito. Lumapit ang bakunawa kina Elisa at Mateo, na nakahiga pa rin sa altar. Sugatan ngunit buhay. Hindi ito sumasakit. Hindi ito umaatake. Sa halip, ang bakunawa ay dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. Mula roon, lumabas ang isang matamis na amoy ng lupa at sariwang tubig. Inilapit nito ang kanyang ulo kay Elisa, at isang berdeng liwanag ang lumabas mula sa kanyang bibig, bumalot kay Elisa. Naramdaman ni Elisa na gumaling ang kanyang sugat sa dibdib. Ang patalim na nakabaon sa kanya ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang katawan ay naging mas malakas, mas mabilis. Pagkatapos, lumapit ang bakunawa kay Mateo. Mula sa dila nito, isang patak ng kumikinang na likido ang pumatak sa sugat ni Mateo. Agad na gumaling ang mga sugat ng binata. Isang huling tingin ang ibinigay ng bakunawa kina Elisa at Mateo. Bago ito dahan-dahang bumalik sa bangin, ang mga pader ng kapilya ay nagsara muli. Tila wala nang nangyari. Ang dilim sa kalangitan ay dahan-dahang nawala. Ang buwan ay muling lumitaw, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga bituin ay kumikinang. Maraming linggo ang lumipas. Ang Hacienda de la Sombra ay nagbago. Ang mga patay na tubo ay muling nabuhay, mas lunti at mas malago kaysa dati. Ang mga bahagi ng hacienda na nagkasakit sa ilalim ng kasunduan ay dahan-dahang gumaling. Si Don Rafael ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang kanyang mga mata ay malinaw na muli, at bagamat mahina pa rin, ang kanyang isip ay matalas na. Nakabalik siya sa kanyang sariling opisina, kung saan ngayon ay puno na ng sariwang hangin at ilaw. Si Mateo, bagamat may peklat mula sa kanyang karanasan, ay nagbago rin. Hindi na siya ang takot na binata na laging nakatago sa anino ng kanyang ina. Ngayon, siya ay matapang at puno ng pag-asa. Pinatawad siya ni Elisa at pinili nilang magtulungan para muling itayo ang hacienda. Ngunit ngayon, ito ay itatayo sa katotohanan at sa paggalang sa lupain. Si Elisa, siya ang pinakamalaking pagbabago. Ang kanyang buyagan ay hindi na isang kakaibang kapangyarihan. Ito ay isang bahagi ng kanyang pagkatao. Naging tagabantay siya. Ang kanyang mga mata ay madalas na kumikinang na berde at nararamdaman niya ang bawat tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang gabi, nakatayo si Elisa sa veranda. Pinagmamasdan ang nagliliwanag na hacienda. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Naramdaman niya ang kalayaan, ang kapayapaan. Ang sumpa ay nasira. Ngunit sa paglubog ng araw at sa unti-unting pagtaas ng dilim, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Elisa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang kumikinang ng berdeng ilaw. Sa anino ng kanyang mga mata, isang pamilyar na kislap ng bakunawa ang makikita. Hindi na siya Elisa lamang. Isa na siyang bahagi ng lupain. Isang tagabantay. Ang kasunduan ay nasira. Ngunit ang kapangyarihan ng bakunawa
ay nagkaroon na ng bagong tahanan. Ang tanong ay nananatili, siya ba ang nagpalaya sa lupain o siya ang naging bagong pinagmulan ng kasunduan na may iba lamang na mukha?